Tiningnan ako ng tubero na may matinding pagmamadali na kinilabutan ako. Ginang Reyes, kunin niyo lang ang mahahalaga ninyo at lumabas na kayo sa apartment na ito ngayon. Huwag kayong magsasabi ng kahit isang salita tungkol dito sa inyong anak o manugang. Nakasalalay dito ang buhay ninyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nililigpit ang kanyang mga kagamitan. Doon ko napagtanto na ang problema sa aking banyo ay hindi lang simpleng tagas. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi ko kailanman inakala na matutuklasan ko sa loob ng mga dingding ng lugar na tinawag kong tahanan. Ngunit bago tayo magpatuloy, siguraduhin na nakasubscribe na kayo sa channel at isulat sa mga komento kung saang lungsod kayo sa Pilipinas nanonood ng video na ito. Gusto naming malaman kung gaano kalayo nararating ang aming mga kwento. Isang ordinaryong Martes nang tuluyan ng gumuho ang aking buhay. Nagsimulang tumulo ang gripo sa aking banyo sa gabi, isang nakakainis na ingay na gumising sa akin ng ilang beses. Pagsapit ng umaga, napansin ko ang isang basa na mantsa sa kisame ng kainan sa mismong ilalim ng banyo. Nagpa siya akong tumawag ng tubero. Darating siya sa loob ng isang oras. Ang kalmadong tinig sa kabilang linya ang nagulat ng tawagan ko ang numero na ibinigay sa akin ng aking anak na si Miguel. Sa edad kong 68, nakatira ako sa isang maluwag na bahay na binili namin ng aking asawa ilang dekada na ang nakalipas sa lungsod ng Maynila. Pagkatapos ng kanyang kamatayan 5 taon na ang nakakaraan, nagsimulang umuwi ang aming mga anak. Una si Miguel na nagsasabing nag-iipon siya para sa sarili niyang apartment sa Cebu City. At pagkatapos ay si Julia na bumalik pagkatapos ng kanyang magulong diborsyo, dala lamang ang ilang maleta at isang nakakagambalang katahimikan. Nang tumunog ang doorbell, binuksan ko ang pinto sa isang lalaking nasa 50s, katamtaman ang taas at may ubaning buhok. Suot niya ang isang kupas na asul na overalls at may bitbit na mabigat na toolbox. Ginang Reyes, ako po si Antonio, ang tubero. Ipinakita ko sa kanya ang mantsa sa kisame at dinala ko siya sa banyo sa itaas. Sinuri niya ang lahat ng may propesyonal na atensyon. Kailangan ko ring tingnan ang mga tubo sa silong, aniya, upang lubos na maunawaan ang sistema. Itinuro ko sa kanya ang daan at bumalik sa kusina. Habang naghihintay, abala ko sa paghahanda ng tanghalian. Tulog pa si Julia. Baliktad na ang kanyang schedule simula nang umuwi siya. At si Miguel naman ay nasa trabaho sa kumpanya ng konstruksyon. Halos 1 oras pagkatapos, narinig ko ang mga yabag ni Antonio na umaakyat sa hagdanan mula sa silong. Nang lumingon ako para tanungin kung nakita na niya ang problema, namatay ang mga salita sa aking lalamunan. Ang kanyang mukha ay maputla at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Ginang, maaari po ba tayong umupo saglit?" Tanong niya na may tensyonadong boses na hindi tugma sa kalmadong propesyonalismo na ipinakita niya kanina. Umupo ako sa mesa sa kusina na nalilito. "May nakita ka bang seryoso sa tuberya?" Inalis ni Antonio ang kanyang salamin. Kinuskos ito ng kinakabahan bago ako tiningnan ng may seryosong ekspresyon. "Ginang Reyes, ang nakita ko sa inyong silong ay hindi problema sa tuberya." Huminto siya na tila maingat na pinipili ang kanyang mga salita. "May naka-install doon na hindi dapat naroon, isang bagay na sadyang inilagay." Kinilabutan ako. "Anong klasing bagay?" "Isang sistema na konektado sa bentilasyon ng inyong bahay, partikular sa duct na papunta sa inyong silid." Umiling ako, hindi naiintindihan. Bahagi siguro ito ng renovation na ginawa namin 2 taon na ang nakakaraan. Si Miguel ang kumuha ng team para mag-renovate ng banyo at bahagi ng bentilasyon. Sumandal si Antonio at ibinaba ang kanyang boses. "Ginang, nakaranas ba kayo ng kakaibang sintomas sa mga nakalipas na buwan? Hindi pangkaraniwang pagkapagod, madalas na pananakit ng ulo, pagkahilo, pagkalito ng isip?" Nabigla ako sa tanong. "Well, oo. Mas madalas akong pagod kamakailan at halos araw-araw ang pananakit ng ulo, ngunit 68 anyos na ako. Normal lang ang mga ganoong bagay sa edad ko." "At ang inyong mga anak, nagpapakita ba sila ng parehong sintomas?" Nag-isip ako sandali. Hindi naman sila mukhang masama ang kalusugan.
Huminga ng malalim si Antonio. Ginang, kailangan niyo akong samahan sa silong. May kailangan kayong makita ng inyong sariling mga mata. Bumaba kami sa lumang hagdanan ng silong. Sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng amag at halumigmig kasama ang mga nakatambak na kahon at pamilyar na alaala na iningatan ng ilang dekada. Binuksan ni Antonio ang kanyang flashlight at iginiya ako sa likod ng boiler kung saan bihirang-bihira akong pumunta. Doon siya tumuro. Sa simula ay wala akong nakitang abnormal. Tanging mga tubo at koneksyon na mukhang bahagi ng normal na sistema ng bahay. Pagkatapos, sinusundan ang sinag ng ilaw ng flashlight, napansin ko ang isang bagay na iba, isang serye ng mas manipis na tubo na konektado sa isang metal na kahon na kasing laki ng isang toaster. Ano yan? Tanong ko, lumalapit. Isang aparato para maglabas ng substance sa hangin. Nakita nyo? Ang mga tubong ito ay umaakyat at direktang konektado sa sistema ng bentilasyon ng inyong silid. Itinuro ni Antonio ang maliliit na lalagyan na may iba't ibang kulay na likido at ang mga kumikislap na digital timer. Ang sistemang ito ay nakaprogram para maglabas ng kontroladong dosis ng mga substansyang ito habang kayo ay natutulog. Substansya? Anong klaseng substansya? Sa aking nakikita, ang mga ito ay nakalalasong compound na idinisenyo upang magdulot ng unti-unting sintomas na kahawig ng mga natural na sakit. Pagkapagod, pagkalito ng isip, paghina ng immune system. Sa paglipas ng panahon, lalong titindi ang mga epekto. Hinawakan ko ang isa sa mga tubo nang nanginginig ang mga daliri. Mainit ito, aktibo, gumagana. Sinasabi niyo ba na may nag-install ng sistema para lasunin ako? Oo, ginang. At kung sino man ang gumawa nito ay lubos na kilala ang bahay na ito at may walang limitasyong access dito. Hindi ito gawa ng isang nanghimasok. Ang katotohanan ay tumama sa akin na parang suntok sa sikmura. Mga anak ko? Bulong ko na halos hindi na lumalabas ang boses. Tumango si Antonio ng seryoso. Ang sistemang ito ay nangangailangan ng partikular na teknikal na kaalaman at malaking oras upang mai-install. Ang inyong anak ay nagtatrabaho sa civil construction, tama? Alam niya kung paano ito gawin. Nagsimulang magtugma ang mga piraso sa isang nakakatakot na paraan. Ang pagpipilit ni Miguel na i-renovate ang banyo 2 taon na ang nakakaraan. Ang pagbalik ni Julia na kasabay ng simula ng aking mas malalang sintomas. Ang katotohanan na pareho silang mukhang binabantayan ang aking schedule ng may di pangkaraniwang interes. Gaano katagal niyo sa tingin ang sistemang ito ay gumagana? Tanong ko na nakaramdam ng pagduduwal. Sa pagkasira ng mga bahagi, masasabi kong hindi bababa sa 8 buwan. Eksakto kung kailan nagsimula ang aking madalas na pananakit ng ulo. Ginang, patuloy ni Antonio. May isa pa kayong kailangang malaman. Ang sistemang ito ay nakaprogram upang unti-unting dagdagan ang konsentrasyon ng mga substance. Kung walang intervention, ang mga epekto ay maaaring maging nakamamatay sa mga susunod na buwan. Sumandal ako sa malamig na dingding ng silong, pakiramdam na nanghihina ang aking mga binti. Ang sarili kong mga anak, ang mga inakay ko, pinakain, pinagaling noong may sakit sila, inalo noong umiiyak sila, ang siya ring kumakain sa aking hapag bawat gabi habang dahan-dahan akong pinapatay. Bakit? Bulong ko, mas para sa sarili ko kaysa sa kanya. Iyan ay tanong na sila lang ang makakasagot, malumanay na sabi ni Antonio. Ngunit, ginang, kailangan niyo akong pakinggan ng mabuti. Kunin niyo ang inyong mga gamit at lumabas na kayo sa bahay na ito agad-agad. Huwag kayong magsasabi ng kahit ano sa inyong mga anak. Umakyat kami ng tahimik. Abot-abot ang pag-iisip ko, sinusubukang itanggi ang hindi matatanggi. Siguro ay may paliwanag, siguro ay may ibang layunin ang sistemang iyon. Siguro ay nagkakamali si Antonio, ngunit sa kaibuturan, alam kong hindi siya nagkakamali. Ang mga sintomas, ang timing, ang mga pagbabago sa pag-uugali ng aking mga anak, lahat ay nagtugma na parang isang nakakakilabot na puzzle. Pera, bulong ko nang dumating kami sa kusina. Dapat ay dahil sa pera. Tiningnan ako ni Antonio nang nagtatanong.
Nang mamatay ang aking asawa, nag-iwan siya ng malaking life insurance. Bukod pa rito, mayroon akong ipon at ang bahay na ito na malaki ang itinaas ng halaga sa mga nakalipas na taon. Huminto ako, kinakalkula, halos 7 milyong piso PHP sa kabuuan. Isang halaga na maaaring magtulak sa mga taong desperado, tango ni Antonio. Ngunit hindi sila desperado. Si Miguel ay may magandang trabaho sa konstruksyon at si Julia. Huminto ako, napagtanto na hindi ko talaga alam kung paano ang pinansyal ng aking mga anak. Si Miguel ay maraming trabaho, umuuwi ng gabi at umaalis ng maaga, palaging pagod, palaging tensyonado. Si Julia ay halos hindi lumalabas sa kanyang silid, maliban para kumuha ng pagkain o umalis nang hindi nagsasabi kung saan. Wala kaming malalalim na pag-uusap sa loob ng ilang buwan. Ginang Reyes, putol ni Antonio sa aking pag-iisip. Wala nang oras para sa haka-haka ngayon. Kailangan nyo nang lumabas sa bahay na ito bago sila bumalik. Na para bang tinawag ng kanyang mga salita, narinig ko ang mga yabag sa itaas. Nagising na si Julia. "Mama," tawag niya. "Sino ang kausap mo?" Nagkatinginan kami ni Antonio nang may pagkabigla. "Ang tubero, anak," sagot ko na sinusubukang panatilihing matatag ang boses ko. "Tinapos na niya ang serbisyo, bababa ako sa 1 minuto." "Pumunta kayo sa inyong silid," bulong ni Antonio nang may pagmamadali. "Kunin niyo ang mahahalagang dokumento at kaunting damit, wala nang iba. Hihintayin ko kayo dito." Umakyat ako sa hagdanan nang nanginginig ang mga binti, nagdarasal na hindi ko makasalubong si Julia sa pasilyo. Sa kabutihang palad, nakasara ang pinto ng kanyang silid. Narinig ko ang shower na umilaw. Nasa banyo siya. Sa aking silid, tiningnan ko ang espasyo na sa loob ng ilang dekada ay naging aking kanlungan. Ngayon, sa aking nalalaman, tila ito ay isang silid ng pagpapahirap. Ang hangin na nilalanghap ko bawat gabi ay puno ng lason, sadyang inilagay doon ng sarili kong mga anak. Nang nanginginig ang mga kamay, binuksan ko ang nakatagong safe sa likod ng aparador at kinuha ang aking mga dokumento, identification, bank cards, titulo. Naglagay ako ng ilang mahahalagang damit sa isang maliit na bag. Bumagsak ang aking mga mata sa isang litrato sa tukador. Ako kasama si Miguel at Julia noong nakaraang Pasko, lahat ay nakangiti. Sa oras na iyon, nilalaso na nila ako. Inilagay ko rin ang litrato sa bag, hindi dahil gusto kong alalahanin ang sandaling iyon, kundi bilang isang malupit na paalala ng pagtataksil na aking dinanas. Nang bumaba ako, nasa kusina na si Julia, kaswal na nakikipag-usap kay Antonio. Nakarobe siya at basa ang buhok. Mukha siyang napaka-normal, napaka-inosente. "Kaya, isang luma at kalawangin lang na tubo?" tanong niya habang nagsasalin ng kape. "Eksakto," propesyonal na sagot ni Antonio. "Ayos na ang lahat." Lumingon si Julia at napansin ang aking bag. "Aalis ka, Mama?" Ang tila inosenteng tanong ay nagpatigas sa akin. Paano ako sasagot kung ang bawat salita ay maaaring magkanulo sa akin? "Oo," nagawa kong sabihin. "May kailangan lang akong ayusin." "Gusto mong samahan kita? Wala akong plano ngayon?" Ang ideya na manatili akong mag-isa kasama si Julia sa labas ng bahay ay labis na nakakatakot sa akin. "Hindi na kailangan, anak. Mga boring lang na bagay sa bangko." Tumayo si Antonio, kinuha ang kanyang toolbox. "Well, tapos na ang trabaho ko dito. 600 piso, PHP, para sa serbisyo. Binayaran ko siya. Saglit na nagdikit ang aming mga kamay sa proseso. Ang kanyang mga mata ay nagpahiwatig ng isang malinaw na mensahe, oras na para umalis. "Ayos ka lang ba, Mama?" tanong ni Julia, masusing tinitingnan ako. "Mukha kang medyo maputla." Ayos na ayos ako," nagsinungaling ako, pinipilit ang ngiti. "Medyo pagod lang." "Madalas ka nang pagod kamakailan. Siguro ay kumonsulta ka na sa doktor." Ang kabalintunaan ng kanyang mga salita, kunwari nag-aalala sa mga sintomas na siya mismo ang sanhi, ay halos nagpatalo sa akin. "Siguro nga gagawin ko," sagot ko habang papunta sa pinto. "I love you, Mama," sabi ni Julia na may matamis na ngiti na dati ay magpapainit ng aking puso, ngunit ngayon ay parang isang patalim. "I love you too,"
Automatiko kong sagot. Nagtataka kung kailan nawala ng kabuluhan ang mga salitang iyon para sa kanya. Lumabas ako ng bahay na naging aking tahanan sa loob ng 40 taon, hindi alam kung makakabalik pa ako. Iginiya ako ni Antonio sa kanyang van na nakaparada sa gilid ng kalsada. "Pasok na po kayo," anya habang binubuksan ang pinto ng pasahero. "Kailangan nating umalis dito bago maghinala ang inyong anak." Habang kami ay lumalayo, tiningnan ko sa rearview mirror ang bahay na minahal ko, na ngayoy naging bitag ng kamatayan ng sarili kong mga anak. "Saan tayo pupunta?" Tanong ko habang mahigpit na hawak ang aking bag na tila ito ay isang salbabida. "Sa isang ligtas na lugar kung saan tayo makakapag-isip ng mga susunod na hakbang," sagot ni Antonio. "May isang coffee shop ilang kilometro mula dito sa Tagaytay. Maaari tayong mag-usap doon tungkol sa kung paano magpatuloy at tumawag sa mga awtoridad." "Mga awtoridad? Ang pulis?" "Oo, ginang, ang nakita natin ay tangkang pagpatay. Hindi ito bagay na kaya nating lutasin ng mag-isa." Pagpatay. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang aking mga anak ay hindi lamang walang utang na loob o sakim, sila ay potensyal na mamamatay tao. Mga mamamatay tao na nakatira sa akin, kumakain ng aking pagkain, nagkukunwari na nag-aalala sa akin habang maingat na isinasagawa ang aking kamatayan. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito. Bulong ko habang tinitingnan ang pamilyar na mga kalye na ngayon ay tila kakaiba at mapang-api. "Alam kong mahirap iproseso ang lahat ng ito," malumanay na sabi ni Antonio. "Ngunit tama ang desisyon nyo na lumabas sa bahay na iyon." "Paano kung nagkakamali tayo? Paano kung may iba pang paliwanag?" Tiningnan ako ni Antonio ng saglit bago muling mag-concentrate sa kalsada. "Ginang, nag-install ako ng mga sistema ng ventilasyon sa loob ng 15 taon bago ako naging tubero. Ang nakita ko sa inyong silong ay hindi pagkakamali o hindi pagkakaintindihan. Ito ay isang aparato na sadyang idinisenyo upang magkalat ng mga kemikal na substance sa hangin ng inyong silid. Walang inosenteng paliwanag para doon." Sa kaibuturan, alam kong tama siya, ngunit ang aking isip ay patuloy na desperadong naghahanap ng alternatibong realidad kung saan ang aking mga anak ay hindi halimaw. "Gaano katagal sa tingin mo ang natitira sa akin?" Mahinang tanong ko. Batay sa mga timer at konsentrasyon, masasabi kong 2 o 3 buwan pa sa pinakamatagal. Ang inyong mga sintomas ay unti-unting lumalala hanggang sa magmukhang natural na sakit. Magkakaroon kayo ng malalang problema sa paghinga at pagkabigo ng organ. Dahan-dahan kayong mamamatay at walang sinuman ang maghihinala ng kahit ano. Tumulo ang luha sa aking mukha. Paano makapagplano ng ganito ang 2 tao? Paano nila kayang tingnan ang sarili nilang ina sa mata araw-araw, nagkukunwari ng pagmamahal habang pinapatay siya? Wala akong sagot para doon, ginang. Ngunit alam kong ang mga taong may kakayahang gumawa nito ay hindi basta-basta susuko kung haharapin. Kung malaman nila na alam nyo ang totoo, maaaring bilisan nila ang kanilang mga plano o subukan ang isang bagay na mas direkta. Kinilabutan ako. Sa tingin mo ba ay hahanapin nila ako? Nakasalalay ito sa kanilang desperasyon para sa pera at sa kanilang dedikasyon sa orihinal na plano. Dumating kami sa isang komportabling coffee shop Centro ng Angeles City, Pampanga, Malayo sa aking lugar. Pinili Antonio ang isang mesa sa likod, malayo sa mga bintana at malapit sa isang labasan. Nang napagtanto kayo na stratahaya siyang nag-isip sa mga rutan ng pagtakas, maling tumama sa akin ang bigat ng aking sitwasyon. Isang batang waitress ang lumapit para kunin ang aming order. 2 cape, pakiusap, sabi ni Antonio. At isang matamis para sa ginang. Mahirap ang ara niya. Habang nag-ahinte kami ng cape, nag-vibrate ang aking cellphone. Mensahe ito mula kay Julia, "Mama, ayos lang ba? Matagal ka nang umalis." Ipinakita kayo kay Antonio ang mensahe. "Sumago ka ng normal,
peo niya. Sabihin mo na nasa bangko ka at matagal ang pila. Sinulat kayo ang sagad ng nanginginig ang mga daliri. Halos agad-agad dumating ang isa pang mensahe. Gusto mong sunduin ka namin mamaya. Uwi na si Miguel sa loob ng isang oras. Binabantayan na nila ang inyong mga galaw, sabi ni Antonio. Halata ang paglalay sa kanyang boses. Ibig sabihin nito kailangan nating kumilos ng mabilis. Bumalik ang waitress dala ang aming mga cape at isang hiwa and chocolate cake na hindi kayo in order. Inguni ipinagpasalamat kayo. Kailangan kayo ng asukal para iproseso ang lahat ng impormasyon. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong kayo na sinasubukan panatilihin ang aking kalmado. Una, kailangan natin ng konkretong ebidensya, sagad ni Antonio. Maria kang bumalik sa inyong bahay ngayong hapon sa ilalim ng dahilan na titingnan kayo kung may karagdagang tagas. Kukunan kayo ng detalyadong litrado ang aparato at kung mari, mga sample ng mga chemical. Pagkatapos tatawag tayo sa pulis na may sapat na ebidensya para hindi nila may tanggi. At samantala, saan ako mananatili? Meron ba kang kamag-anak kaibigan na puwid kang tuluyan? Inisip kayo ang aking mga opsyon. Ang aking kapatid ay nakatira sa ibang estado at matagal na kaming hindi nag-usap. Mayroon akong ilang malalapit na kaibigan, inguni tila mapanganib na ismasila sa problemang ito. Isang hotel, suistian kayo sa huli. Anonymous, malayo sa aking lugar. Tumango si Antonio at kinuha ang isang card mula sa kanyang bulsa, isinulat ang isang numero sa likid. Ito ang personal kong numero. Tumawag agad kung susubuking makipaganayan ang inyong mga anak sa inyo ng paulit-ulit o kung mapansin niyo ang anyamang kakaiba. Kinuha kayo ang card, pakiramdam na ito ay isang salbabida. Antonio, bakit niyo ako tinutulungan? Hindi niyo naman ako kilala. Humagap siya ng cape bago sumago ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang malayong punto sa labas ng bintana. Novelan ako ng aking ina limang taon na ang nakaraan. Namatay siya sa agresibong cancer, inguni ilang buwan bago ang diagnosis ay nagreklamo siya ng kakaibang sintomas na hindi may paliwanag ng mga. Dr. matinding pagkapagod, problema sa paginga, pangkalahatan panghihina. Huminto siya, huminga ng malalam. Pagkatapos lang niya mamatay, nalaman namin na ang kapatid kayo ay minamanipula ang kanyang mga gamit at ninanaka ang kanyang iPhone. Diyos kayo. Balalas kayo ng may pagabigla. Hindi kayo nalitas ang aking ina dahil hindi kayo mga senyales sa oras, inguni nang makita kayo ang nangyayari sa inyong bahay. Alam kang mayroon akong pangalawang pagkakataon na gawin ang tama. Labis akong nantig sa kanyang mga salidas ang estranghero na bay. Isinasakripisyo ang kanyang oras at seguridad para tulungan isang matandang janang nakakikilala lamang niya. Naresto ang kapatid mo? Oo, inguni dahil lamang sa pagnanakaw. Nang mataklasan namin ang tungkol sa gamit, huli na ang patunayan na nakatulong ayon sa kanyang pagkamate. Kaya gusto kang makaka ng matabay na ebidensya ngayon. Eksakto. Ayaw kang makatakas ang inyong mga anak sa mga kahihinatnan ng kanilang ginawa.
Nag-vibrate muli ang aking cellphone. Oras na ito ay San Miguel. Mama, sabi ni Julia kanina ka pa umalis. Ayos lang ba? Nazan ka? Sumago ako na nasa bangko ako at pagkatapos ay mamimili. Igad na dumating ang sagot. Aling bangko? Puwid kitang sunduin? Ang pagpapilit niya na malaman kung eksakto kung nazan ako ay nagsimulang magmukhang hindi na pag-alala kundi kontrol. Nainip na sila, sabi ni Antonio habang tinitingnan ang mga mensahe. Malamang napansin na nila na mas matagal kayang nawala kaysa sa normal. Ano ang sasabihin kayo sa kanila? Panadalang malabo ang mga sagot. Inguni nakakapanatig. Sabihin mo na ayos ka lang at babalik ka igad. Ginawa kayo ang kanyang iminungkahi. Inguni patuloy na dumarating ang mga sagot lalang nagpipilit. Pagkatapos ay tumawag si Miguel. Sagutin mo, Gia ni Antonio. Inguni mag-ingat sasabihin mo. Hello anak, sagad kayo na sinasubukang magtunag kaswal. Nazan ka mama. Tense ang kanyang boses kontrolado. Sabi ni Julia umalis ka da na may dalang bag. Magpapalapas ka ba ng gabi sa labas? Hindi anak, nagdala lang ako ng ilang dokumento para ayusin sa bangko. Anong dokumento? Aling bangko? Ang kanyang pagtatanong ay nagpatins sa akin. Bakit ang daming tanong, Miguel? Matanda na akong babae. Nagaroon ng sandling katahimikan sa kabling linya. Pasensya na mama, kasi kakaiba ka na ang kilos mo nitong nakarang panahon. Nagalala kami ni Julia sa kalusagan mo. Ang kabalinsunan ng kanyang anga salita kunwari nag-ala as mga sintomas na siya mismo ang sanhi ay nagpainit sa aking sikmura. Ayos na ayos ako, matatag kang sagot. Siguro ay dapat kang kumonsulta sa doktor. Edad mo mahalaga ang magpa-regular check-up. Nanawan kayo ang kanilang stratahaya. Gusto nila akong magpatingin sa doktor upang dokumentuin ang aking mga sintomas, lumika ng medical history na susuporta sa idea na nagkaroon ako ng natural na sakit. Pag-isipan kayo, sabi kay o nagustong tapasin ang USAPN. Kita tayo mamaya. I love you, mama. Ang mga salita na dati ay mahalaga. Ngayon ay tila-walang layman at manipulatibo. I love you too. Automatiko kang sagot. Napagtanto na ito ang pangalaon bisis sa ara na ayan na nagsanundling ako tungkol dun. Pagkatapos kang ibaba ang tawag, napansin kang nanginginig ng husto ang aking mga kamay. Tinakpan ito ni Antonio ang kanyang mga kamay isang nakakapagagin na kilos na ikinagulat kayo. Hindi kayo nag-isa dito, malumane niyang sabi. Ayusin natin ang layat. Binayaran namin ang mga cape at pumunta sa isang simpleng hotel sa Centro ng Batangas City. Kinausap ni Antonio ang receptionist, nagbook ng silid sa kanyang pangalan upang walang cinnamon ang makakasabebe sa akin. Silid 215, aniya habang ibinibigay sa akin ang susi. Ay laking pinto at huwag bubuksan sa cinnamon malaban sa akin. Kung may kailangan kayo, tumawag lang sa room service. Kailan ka babalik sa aking bahay? Lube ng halos dalawang oras.
Sasabihin kayo na nakatanggap ako ng reklamo mula sa ibang customer tungkol sa catchlat na problema at gusto kong i-verify kung gumagana ng mayos ang pagingpuni sa inyong bahay. Karaniwang practice ito sa aking profesyon kaya hindi ito magdadulot ng hinala. Bago umalis, nag-alinlangan si Antonio. Jinang, kailangan kayo kayong tanangin ang isang bagay. May testamento ba kayo? Nabigla ako sa tanong. Oh, bakit? Ang inyong anak lang ang tanging beneficiaryo? Oo, pante-pante ang Haitianan ay Miguel at Julia. Tumango siya ng seryoso. Ito ang nagukumpirma ng motibo. Kung wala kayo, agad silang magmamana ng malaking halaga. Naalala kayo ang isang particular na provision. Inguni sinasabi sa testamento na kung ang kamatayan ay kahina-hinala o resulta ng krimen, mawawala ang lahat ng kanilang karapatan sa mana. Alam nila iyan? Sa tingin kayo oo. Pinag-usapan namin ang testamento ng pumana ang aking asawa. Maring ay palawanig nito kung bakit sila pumili ang ganung komplikadong paran. Kung ang inyong kamatayan ay tila natural, resulta ng antay-anting sakit. Walang sinaman ang magtatanong sa testamento. Ang kalkuladong lamig ng kanilang mga aksyon ay maling nagpatakit sa akin. Hindi lang nila plinano ang patayin ako, kundi pinalipan nila ang isang paran na magsasiguro ng pinansyal na benepisyo mula sa aking pagkamate. Antonio, manang tanong kayo, anong klaseng mga daw ang gumagawa nito? Gatang novelan ng layat ng lomal na emotional na koneksyon. Gatang para sa kanila and para ay naging mas mahalaga kaysa sa anyamang ugnayan ng pamilya. Inguni pinalaki kayo sila na medjing mabuting daw. Binigyan kayo sila ng pagmamahal, edukasyon, magahalaga. Minsan janang. Ang mga daw ay nagbabago sa isang bagay na ganap na niiba sa inasahan natin. Ang mga pangyori, panggigipit, maling pagpapilian ay maring magpabago ng isang daw ng lubusan. Pagkatapos umalis ni Antonio, naiwan akong mag-isa sa silid ng hotel. Ang katahimikan ay nakakapanlumo sa paligid ko. Sa loob ng ilang dekada ay nasanay ako sa patuloy na ingay ng isang bahay na may nakatira. Nakaon na telebisyon, mga yabag sa hagdanan, mga pinto na bumubukas at sumasara. Ngayon, sa katahimikan ng kakaibang silid na iyon, may espasyo ang aking isip upang lubusang iproseso ang pagtataksil na aking dinanas. Umupo ako sa kama at kinuha ang aking cellphone. Mayroon akong 5 bagong mensahe, 3 mula kay Julia at 2 mula kay Miguel, bawat isa ay mas nagmamadali kaysa sa nauna. Mama, 4:00 na. Nasaan ka na? Nagtatanong na si Miguel. Nag-aalala siya. Pakiusap, sumagot ka. Talagang kinakabahan na kami. Mama, tumawag ka agad. Hahanapin ka na namin kung hindi ka sumasagot. Bawat mensahe ay nagdulot ng kilabot sa akin. Talaga bang nag-aalala sila o nagsisimula ng maghinala na natuklasan ang kanilang plano? Nagpasya akong sumagot ng malabo. Ayos lang ako, maraming tao sa bangko at pagkatapos ay namili ako. Babalik ako agad. Agad na dumating ang sagot ni Miguel. Saan eksakto ka? Pwede ka naming sunduin. Ang pagpipilit na malaman ang aking eksaktong lokasyon ay lalong nagmukhang masama. Hindi na kailangan, may naghatid sa akin, kita tayo sa bahay. Hindi siya agad sumagot, nakakaiba. Karaniwan ay agad na sumasagot si Miguel. Ang biglaang katahimikan na iyon ay lalong nagpakaba sa akin. Humiga ako sa kama, pinikit ang aking mga mata, sinusubukang alalahanin kung kailan talaga nagsimula ang lahat.
May mga pagkakataon na dapat ay naghinala ako. Naalala ko ang isang pag-uusap ilang buwan na ang nakakaraan. Kaswal na binanggit ni Miguel na dapat kong isaalang-alang ang paglipat sa isang mas maliit na apartment. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa isang tao lang, Mama, aniya. At mahal siguro ang maintenance. Sa oras na iyon, inakala ko na nag-aalala siya sa aking kapakanan. Ngayon ay napagtanto ko na malamang ay tinataya niya ang halaga ng ari-arian. Naalala ko rin si Julia na nagtatanong ng kakaibang mga katanungan tungkol sa aking pinansyal. May sapat ka bang pera para sa gastos medikal pagtanda mo, Mama? Napag-isipan mo na ba kung ano ang gagawin mo kung kailangan mo ng espesyal na pangangalaga? Binigyang kahulugan ko ang mga tanong na iyon bilang normal na pag-aalala ng anak. Ngunit ngayon ay nagtataka ako kung kinakalkula niya kung gaano karaming pera ang matitira sa kanila pagkatapos ng aking tiyak na gastos medikal. Tumunog ang aking telepono, nagulat ako. Si Miguel muli. Mama. Malamig ang kanyang boses, kontrolado. Tumawag kami sa bangko. Sabi nila hindi ka daw nandoon ngayon. Bumilis ang tibok ng aking puso. Sinusuri nila ang aking kwento. Pumunta ako sa ibang bangko, bigla kong nasabi. Yung sa pangunahing avenida. Aling sangay eksakto? Bakit ang pagtatanong na ito, Miguel? Kailan pa ako kailangan magpaliwanag ng aking mga galaw? Simula nang magsinungaling ka sa amin. Ang direktang akusasyon ay nagpatigas sa akin sa loob ng isang sandali. Hindi ako nagsisinungaling, sagot ko sa huli. Kailangan ko lang ng oras para sa sarili ko. Oras para sa'yo o oras kasama ang tubero? Ang tanong ay ganap na ikinagulat ko. Anong ibig mong sabihin? Nakita kayo ni Julia na lumabas kayong dalawa. Sumakay ka sa kanyang van. Saan kanya dinala? Kaya alam nila. Dapat ay sumilip si Julia sa bintana nang kami ay umalis. Lalo pang lumakas ang takot sa loob ko. Siya ang naghatid sa akin sa bangko. Sinubukan kong ipaliwanag. Marami pang kasinungalingan. Mas lalo pang lumamig ang boses ni Miguel. Mama, kakaiba ka na ang kilos mo nitong nakaraang panahon. Una, palaging nakakalimot, pagkatapos pagkalito ng isip, ngayon ay mga kasinungalingan at pabago-bagong pag-uugali. Talagang nag-aalala kami sa kalusugan ng iyong pag-iisip. Napagtanto ko ang kanilang stratehiya. Gumagawa sila ng kwento kung saan ako ay isang matandang babae na nalilito at paranoid, posibleng may demensya. Kung akusahan ko sila ng pagkalason, isa lang itong senyales ng aking sinasabing lumalalang kalagayan ng pag-iisip. Lahat ako ay may katinuan, Miguel. Kung gayon, bakit ka tumakas kasama ang isang estranghero? Bakit ka nagsinungaling tungkol sa kung nasaan ka? Bakit hindi ka sumasagot sa aming mga tawag? Nag-vibrate muli ang aking cellphone sa bawat tanong na tila makatuwiran na nagmumula sa isang nag-aalalang anak, ngunit alam ko ang madilim na katotohanan sa likod ng pag-aalalang iyon. Miguel, ibababa ko na ang tawag, matatag kong sabi. Mag-uusap tayo pagbalik ko sa bahay. Mama, sandali. Sinubukan niyang magprotesta, ngunit tinapos ko ang tawag. Halos agad-agad nagpadala sa akin si Julia ng mensahe. Mama, galit na galit si Miguel. Kailangan naming malaman kung nasaan ka. Pakiusap, sabihin mo ang totoo. Kumikirot ang aking ulo. Ang lahat ng aking binuo sa loob ng ilang dekada. Ang pamilya na minahal ko. Ang tahanan na inalagaan ko ng buong pagmamahal. Ay gumuho sa loob ng ilang oras. Itinaas ko ang cellphone sa silent mode at ibinalik sa aking bag, hindi kayang harapin pa ang mga mensahe o tawag. Ang silid ng hotel, sa kabila ng impersonal nitong neutralidad, ay nagbigay ng seguridad na hindi na maibigay ng aking sariling bahay. Kinuha ko ang litrato ng Pasko na dala ko. Ang mga ngiti sa mukha ng aking mga anak ay tila naiiba ngayon, kalkuladong peke. Paano hindi ko napansin noon? Paano hindi ko napansin ang lamig sa mga mata ni Miguel o ang kawalang damdamin sa ngiti ni Julia? Siguro dahil ang pag-ibig ay bulag. Siguro dahil bilang isang ina, palagi kong nakikita ang pinakamabuti sa kanila kahit na ang katotohanan ay nasa harap ng aking mga mata.
Lumipas ang 2 oras nang walang balita mula kay Antonio. Lumalaki ang pag-aalala sa loob ko. Dapat ay nakipag-ugnayan na siya pagkatapos bumalik sa aking bahay. May problema. Sa kabila ng aking pag-aatubili, binuksan ko muli ang cellphone. 10 nawawalang tawag at 23 mensahe. Ang pinakahuli mula kay Miguel, ipinadala 5 minuto pa lamang ang nakakaraan, ay nagpalamig sa aking dugo. Bumalik na ang kaibigan mong tubero. Mayroon kaming kawili-wiling pag-uusap. Ang una kong instinct ay tawagan si Antonio, ngunit huminto ako bago pindutin ang button. Paano kung kinuha ni Miguel ang kanyang cellphone? O mas masahol pa, paano kung may ginawa sila sa kanya? Ang ideya na ang aking mga anak ay maaaring makapanakit ng isang tao ay hindi naiisip ilang oras pa lang ang nakakaraan. Ngayon ay tila kakilakilabot na posible. Diniyal ko ang numero ng pulis nang nanginginig ang mga daliri. Emergency, ano ang inyong problema? Tanong ng isang babaeng boses. Kailangan kong mag-ulat ng tangkang pagpatay, sabi ko. Ang aking boses ay halos bulong. Ginang, maari po bang lakasan ang inyong boses? Sino ang sumusubok pumatay kanino? Ang aking mga anak, sagot ko. Muling tumama sa akin ang katotohanan ng mga salita. Ang aking mga anak ay sinusubukan akong patayin ng dahan-dahan. Nakahanap kami ng aparato sa silong ng aking bahay, naglalabas ng nakalalasong substance sa sistema ng bentilasyon ng aking silid. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Ginang, ano ang inyong buong pangalan at kasalukuyang lokasyon? Maria Reyes. Nasa Central Hotel ako, silid 215. At nasaan ang inyong mga anak ngayon? Nasa aking bahay. Maaaring may ginawa sila sa lalaking nakatuklas ng aparato. Isang tubero na nagngangalang Antonio. Manatili kayo sa inyong kinaroroonan, Ginang. Magpapadala kami ng patrol sa hotel at isa pa sa inyong tirahan. Huwag kayong lalabas sa inyong silid at huwag makikipag-ugnayan sa inyong mga anak. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, umupo ako sa gilid ng kama na nanginginig. Talagang nangyari na. Naiulat ko na ang sarili kong mga anak sa pulisya. Ang mga taong isinilang ko sa mundo, minahal ng walang pasubali, isinakripisyo ang lahat para palakihin. Ngayon ay isinuko ko sila sa mga awtoridad. 15 na minuto pagkatapos, ang matitibay na katok sa pinto ay nag-anunsyo ng pagdating ng pulisya. 2 opisyal, isang babaeng nasa katamtamang edad at isang mas batang lalaki, ang nakinig ng mabuti sa akin habang isinasalaysay ko ang mga pangyayari sa araw na iyon. Ipinakita ko ang mga nagpipilit na mensahe ng aking mga anak. Ipinaliwanag ko ang tungkol sa aparato sa silong, ang unti-unting paghina ng aking kalusugan, ang tulong ni Antonio. Ginang Reyes, sabi ng pulis pagkatapos isulat ang lahat. Isang koponan pa ang nasa inyong tirahan sa ngayon. Nagawa naming makipag-ugnayan kay Ginoong Antonio. Ayos siya, ngunit lubos na nagulat. Tila, tinanong siya ng inyong mga anak nang bumalik siya upang kumuha ng ebidensya. Sinaktan ba nila siya? Tanong ko nang may pagkabigla. Hindi pisikal, ngunit may mga banta. Nagawa ni Ginoong Antonio na makalabas ng bahay sa ilalim ng dahilan na kukuha siya ng mga gamit sa van at agad na nakipag-ugnayan sa pulisya. Ang ginhawa na naramdaman ko nang malaman na ligtas si Antonio ay mabilis na napalitan ng bagong pag-aalala. At ngayon, kailangan namin kayong samahan sa himpilan ng pulisya upang pormalisahin ang reklamo. Samantala, isang forensic team ang sumusuri sa inyong bahay. Kung makahanap sila ng ebidensya ng aparato na inyong binanggit, ang inyong mga anak ay aarestuhin para sa interogasyon. Paano kung tinanggal na nila ang lahat? Nagkatinginan ng pulis at ang kanyang kasamahan. Ipinagbigay alam sa amin ni Ginoong Antonio na nang bumalik siya sa tirahan, napansin niya ang mga senyales na mabilis na tinanggal ang aparato. Gayunpaman, naniniwala rin siya na magkakaroon ng mga kemikal na bakas na matutuklasan ng mga forensic technician. Sa himpilan ng pulisya, gumugol ako ng mga oras sa pagbibigay ng pahayag. Detalyadong isinalaysay ang bawat aspeto ng sitwasyon. Ang mga unang sintomas, ang kakaibang mga tanong ng aking mga anak tungkol sa aking pinansyal,
ang kanilang pagpipilit na subaybayan ang aking mga galaw at sa huli, ang pagtuklas ni Antonio sa silong. Habang nagsasalita ako, isang bahagi ng aking sarili ang hindi pa rin makapaniwala na nangyayari ang lahat ng iyon. Paano ang isang 98 anyos na ina ay nasa himpilan ng pulisya, nagdedemanda ng kanyang sariling mga anak para sa tangkang pagpatay? Tila ito ay isang bangungot na hindi ko magisingan. Bandang 10:00 ng gabi, pumasok ang isang detektib sa silid ng pahayag na may seryosong ekspresyon. "Ginang Reyes, may balita kami mula sa forensic team." Halos huminto ang aking puso habang hinihintay ang hatol. Nakahanap sila ng malaking chemical na residue sa mga ventilation duct na papunta sa inyong silid, na tugma sa mga substance na, kapag patuloy na nalanghap, ay maaaring magdulot ng mga sintomas na inyong inilarawan. Natagpuan din nila ang mga tinanggal na bahagi ng aparato na dali-dali nilang itinago sa ilalim ng isang kahon sa silong. Tahimik na tumulo ang luha sa aking mukha. Isang bahagi ng aking sarili ang umaasa pa rin na ang lahat ay isang nakakatakot na pagkakamali, na ang aking mga anak ay inosente, na may ibang paliwanag. Ngayon, ang pag-asa na iyon ay tuluyan ng nawasak. "Ang inyong mga anak ay nakakulong para sa interogasyon," patuloy ng detektib. "Sa ngayon, pareho silang itinanggi ang anumang pagkakasangkot na sinasabing nagpakita kayo ng mga senyales ng paranoia at pagkalito ng isip sa mga nakalipas na buwan. Eksakto tulad ng aking kinatatakutan. Ginagamit nila ang mga sintomas na sila mismo ang sanhi laban sa akin. At tungkol sa ebidensya na sila ang nag-install ng aparato," nag-alinlangan ang detektib, "ito ay maaaring mas mahirap patunayan ng direkta. Gayunpaman," nagbukas siya ng isang folder at naglagay ng isang litrato sa mesa. Ito ay isang pahina mula sa isang notebook na may hindi maipagkakamaling sulat kamay ni Julia. "Nakita namin ito na nakatago sa pagitan ng mga libro sa silid ng inyong anak. Mukha itong detalyadong talaan ng inyong mga sintomas sa paglipas ng panahon na may mga anotasyon tungkol sa pag-a-adjust ng dosis. Ang unang buwan pagkatapos ng pag-aresto sa aking mga anak ay lumipas na parang isang blur. Sumailalim ako sa maraming medical tests na nagkumpirma ng presensya ng toxins sa aking katawan. Nagulat ang mga doktor nang matuklasan na dahan-dahan akong nilalason sa sarili kong tahanan, ng sarili kong mga anak. Isang himala na nabuhay kayo, sabi ng toxicologist. Ang matagal na exposure sa mga substansyang ito ay maaaring nagdulot ng permanenteng pinsala sa inyong mga organo o maging ng kamatayan. Habang nililinis ang toxins mula sa aking katawan, bumuti ng husto ang aking kalusugan. Nawala ang pananakit ng ulo, luminaw ang pagkalito ng isip, bumalik ang enerhiya. Sa pisikal, gumagaling ako. Sa emosyonal, ang sugat ay tila imposibleng pagalingin. Hindi ako makabalik sa aking bahay. Masyadong masakit ang mga alaala. Bawat sulok ng lugar na iyon ay naglalaman na ngayon ng eko ng pagtataksil. Ipinagbili ko ang ari-arian at lumipat muna sa isang maliit na apartment na inupahan. Sa panahon ng investigasyon, lumabas ang buong katotohanan. Ang pinakamahirap ay ang harapin ang kanilang mga tingin. Nanatili si Miguel na walang ekspresyon sa buong proseso, na para bang lampas na siya sa anumang emosyon. Si Julia naman ay nagpapalit-palit sa pagitan ng dramatikong pag-iyak kapag nakatingin ang hurado at malamig at kalkuladong tingin kapag iniisip niyang walang nakakapansin. Detalyadong nagpatotoo si Antonio tungkol sa kanyang natuklasan sa silong at ang mga pag-uusap na narinig niya sa pagitan ng aking mga anak. Napakahalaga ng kanyang patotoo sa kaso. Siya ang naging aking haligi ng lakas sa mga madilim na araw na yon, isang palaging presensya na nagpapagaan ng loob. "Kumusta po kayo ngayon?" Araw-araw niyang tanong na may totoong pag-aalala. Tulad ng isang taong nawalan ng lahat, madalas kong sagot. "Hindi lahat," malumanay niyang sabi. "May buhay pa kayo, ang inyong kalusugan, ang inyong dignidad. Hindi nila kayang kunin iyan." Pagkatapos ng 3 linggo ng paglilitis, dumating din ang hatol. Guilty sa tangkang pagpatay na may premeditasyon.
Si Miguel ay sinentensyahan ng 20 taon sa bilangguan nang walang posibilidad ng parol sa loob ng 15 taon. Si Julia ay nakatanggap ng 18 taon na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 12. Nang ipahayag ng hukom ang mga sentensya, nakaramdam ako ng magulong halo ng emosyon, ginhawa sa katarungang naibigay, ngunit din ng malalim na sakit sa pagkaalam na ang aking mga anak ay gugugulin ang malaking bahagi ng kanilang buhay sa likod ng mga rehas. Gaano man kasama ang kanilang pinlano, isang bahagi ng aking sarili, ang inang ako ay palaging magiging ay nagdurusa para sa kanila. Pagkatapos ng paglilitis, tuluyan kong ibinenta ang bahay kung saan ako nanirahan sa loob ng 40 taon sa lungsod ng Maynila. Sa perang nakuha, bumili ako ng isang maliit na apartment sa coastal city ng Boracay. Daan-daang kilometro ang layo, kung saan walang nakakakilala sa akin at kung saan ako makakapagsimula muli ng walang bigat ng masakit na alaala. Patuloy na naging bahagi ng aking buhay si Antonio. Una bilang isang sumusuportang kaibigan, pagkatapos ay bilang isang bagay na higit pa. Hindi isang tradisyonal na pag-iibigan. Pareho kaming may malalim na sugat para doon, kundi isang nakakapagpagaan na samahan, batay sa paggalang sa isa't isa, at ibinahaging pag-unawa kung gaano kahula-hula at kalupit ang buhay. Ang ilang tao ay gumugugol ng buong buhay nila nang hindi nakikilala ang tunay na mukha ng mga mahal nila. Sabi niya minsan habang naglalakad kami sa dalampasigan. Hinarap niyo ang katotohanang iyon at nabuhay. Nangangailangan iyan ng pambihirang tapang. Tapang, hindi iyon ang paraan ko para ilarawan ang aking sarili. Sa aking pinakamadilim na sandali, kinuwestiyon ko kung saan ako nagkamali bilang isang ina. Ano ang maaari kong ginawa ng iba? Anong mga senyales ang pinalampas ko? Talaga bang minahal ako ng aking mga anak o palagi lang akong isang paraan para sa isang layunin, isang pinagkukunan ng yaman na kailangan pagsamantalahan? 6 na buwan pagkatapos ng paglilitis, nakatanggap ako ng liham mula kay Julia mula sa bilangguan. Sa loob ng ilang araw, iniwan ko itong nakasarado sa mesa, hindi makahanap ng lakas ng loob na basahin. Nang sa wakas ay binuksan ko ito, nakakita ako ng mga pahina ng tila taimtim na paghingi ng tawad, mga paliwanag tungkol sa kanyang pinansyal na desperasyon, mga pangako ng tunay na pagsisisi. Napagtanto ko ang halimaw na naging ako, sulat niya. Hindi ko inaasahan ang inyong kapatawaran, Mama. Gusto ko lang na malaman nyo na naiintindihan ko ang bigat ng aming ginawa at lubos akong nagsisisi. Sumagot ako ng isang maikling liham na ninais ko sa kanya ang pinakamabuti, ngunit nilinaw na ang kapatawaran kung darating man ay matagal pa bago dumating. Hindi kailanman sumulat si Miguel. Isang bahagi ng aking sarili ay namatay sa silong na iyon sa sandaling nakita ko ang aparato na idinisenyo upang patayin ako. Ang nagtitiwala at mapagmahal na ina, na naniniwala na kilala niya ang kanyang mga anak mula sa loob at labas, na nag-iisip na ang pagmamahalan ng pamilya ay walang kondisyon at hindi masisira, siya ay nawala ng tuluyan. Sa kanyang lugar ay lumitaw ang isang mas maingat, mas matalinong babae na naunawaan sa pinakamasakit na paraan posible na minsan ang pinakamalaking pagtataksil ay nagmumula sa mga pinagkakatiwalaan natin ng husto. Na ang dugo na ibinahagi ay hindi nagagarantiya ng pagmamahal o katapatan, na ang tunay na pamilya ay tinutukoy ng mga aksyon, hindi ng genetika. Ngayon, sa edad kong 70, nakahanap ako ng kapayapaan. Ganap na gumaling ang aking kalusugan. Araw-araw akong naglalakad sa dalampasigan ng Boracay. Sumasali ako sa isang lokal na reading group. Nagtatanim ako ng isang maliit na hardin sa balkonahe ng aking apartment. Kami ni Antonio ay kumakain ng hapunan ng 2 beses sa isang linggo, nagbabahaginan ng mga kwento at tawanan. Minsan, kapag tinitingnan ko ang karagatan, naiisip ko kung gaano kalaki ang maaaring magbago sa buhay sa loob lamang ng isang araw. Paano ang tila hindi nakakapinsalang tagas ng tubig ay maaaring magbunyag ng isang nakamamatay na pagsasabwatan? Paano ang isang estranghero ay maaaring maging isang tagapagligtas,
habang ang mga dapat na magmahal sa atin ng walang pasubali ay maaaring maging ating pinakamasamang kaaway. Ang sakit ay hindi kailanman ganap na mawawala. Sa mga kaarawan, pista opisyal, mga espesyal na sandali, nararamdaman ko ang kawalan ng aking mga anak, hindi bilang sila ngayon, kundi bilang sila noon o bilang akala ko sila. Gayunpaman, natutunan kong mamuhay kasama ang sakit na iyon upang isama ito bilang bahagi ng aking kwento nang hindi ito pinapayagang tukuyin ako. Ang tubero na dumating upang ayusin ang isang tagas ay nagtapos na nagliligtas ng higit pa sa isang sirang kisame. Iniligtas niya ang aking buhay at itinuro sa akin na minsan ang kaligtasan ay nagmumula sa pinakahindi inaasahang lugar, habang ang mga banta ay maaaring nakatago kung saan hindi natin inaasahan. Kung mayroong isang aral na maibabahagi ko mula sa nakakatakot na karanasang ito, ay dapat nating pahalagahan ang mga tao sa kanilang mga aksyon, hindi sa kanilang mga titulo o ugnayan ng dugo. Ang tunay na pamilya ay ang mga nagpoproteta sa atin kapag tayo ay mahina, hindi ang mga nagsasamantala sa ating kahinaan. Ang tunay na pag-ibig ay ipinapakita sa mga araw-araw na gawa ng kabaitan at paggalang, hindi sa walang laman na salita o obligasyong ipinapataw ng pagiging kamag-anak. At marahil, ang pinakamahalaga, dapat nating pagkatiwalaan ang ating intuisyon, ang panloob na tinig na bumubulong kapag may mali, kahit na hindi natin maipaliwanag kung ano eksakto. Kung pinansin ko lang sana ang maliliit na senyales, ang banayad na pagbabago sa aking mga anak, ang kakaibang mga tanong, ang naiiba na mga tingin, marahil ay naiwasan ko na ang malapit sa kamatayan. Kapag tinatanong ako ng mga tao tungkol sa aking mga anak, sumasagot lang ako na kami ay nagkakalayo. Mas madali kaysa ipaliwanag ang buong katotohanan kaysa makita ang takot at awa sa mata ng iba. Para sa mundo, isa lang akong matandang ginang na nakatira mag-isa sa tabing dagat. Walang sino man ang kailangang malaman na ako ay isang survivor ng isa sa pinakamalupit na uri ng pagtataksil. Ang tagas sa kisame ng aking dating bahay sa lungsod ng Maynila ay nagbunyag ng higit pa sa isang structural problem. Ibinunyag nito ang tunay na katangian ng mga taong akala ko ay lubos kong kilala. Ibinunyag nito ang kahinaan ng mga relasyon ng pamilya kapag sinusubukan ng desperasyon at kasakiman. Ibinunyag nito na minsan ang mga estranghero ay maaaring magpakita ng mas malaking sangkatauhan kaysa sa ating sariling dugo. Sa ilang gabi, nagigising pa rin ako na nabigla, iniisip na narinig ko ang mga yabag sa pasilyo o iniisip na ako ay bumalik sa bahay na iyon, lumalanghap ng lason nang hindi ko alam. Ang trauma ay nagiiwan ng mga marka na pinapawi ng panahon, ngunit hindi kailanman ganap na nabubura. Sinasabi sa akin ng ibang mga nakaligtas sa karahasan sa tahanan na ang pakiramdam ng patuloy na pagiging alerto, ang hirap na muling magtiwala ay normal, na ito ay bahagi ng proseso ng paggaling, na isang araw, marahil ay makakatulog ako nang hindi 2 beses na sinusuri kung nakasara ang mga pinto o nang hindi sinusuri ang pag-uugali ng mga tao sa paligid ko upang hanapin ang mga senyales ng pagpapanggap. Nauunawaan ito ni Antonio ng higit kaninuman. Nawalan siya ng kanyang ina dahil sa sarili niyang kapatid at nagdadala siya ng pagkakasala na umaalingaw-ngaw sa akin, ang pagkakasala ng hindi napansin ang mga senyales sa oras. Marahil kaya kami nagkakaugnay ng malalim. Pareho kaming nakakaalam ng partikular na sakit ng pagtataksil mula sa mga dapat na magprotekta sa amin. Alam mo ba kung ano ang nakatulong sa akin na magpatuloy? Tanong niya minsan. Ang mapagtanto na sa kabila ng lahat ng nangyari, mayroon pa ring mabubuting tao sa mundo, na sa bawat taong may kakayahang magtaksil ay mayroon ding iba na may kakayahang gumawa ng pambihirang gawa ng kabaitan. Sinusubukan kong kumapit sa katotohanang iyon sa masamang araw. Naaalala ko na sa mismong araw na natuklasan ko na plano ng aking mga anak na patayin ako, natuklasan ko rin na isang estranghero ang nagtangkang iligtas ang aking buhay. Ganyan ang buhay, ilaw at anino na magkakaugnay. Ang mismong mundo na naglalaman ng mga halimaw ay naglalaman din ng mga bayani.
Ang mismong eksistensya na nagdudulot sa atin ng hindi maisip na sakit ay nag-aalok din ng mga sandali ng hindi inaasahang kagandahan. Kapag nakaupo ako sa aking balkonahe, pinapanood ang paglubog ng araw sa Boracay, nakakaramdam ako ng pasasalamat sa pangalawang pagkakataong natanggap ko, sa kakayahang huminga ng walang takot, sa pagkatuklas ng katotohanan bago pa huli ang lahat, sa paghahanap ng lakas na hindi ko alam na taglay ko. Hindi ko alam kung ano ang idudulot ng hinaharap para sa aking mga anak. Kung balang araw ay tunay silang magsisisi, kung balang araw ay babalik sila sa aking buhay sa anumang anyo, hindi ko alam kung balang araw ay ganap ko silang mapapatawad. Ang alam ko ay sa kabila ng lahat ng nawala sa akin, mayroon akong nakuhang mahalaga, ang katotohanan. Gaano man ito kasakit, ang katotohanan ay nagpalaya sa akin mula sa isang mabagal na kamatayan at nagbigay sa akin ng pagkakataon na muling itayo ang aking buhay sa mas tunay na pundasyon. At marahil iyon ang huling aral ng nakakatakot na kwentong ito, na minsan kailangan nating mawala ang lahat upang matuklasan kung sino talaga tayo. Na sa mga abo ng pagkawasak ay makakahanap tayo ng mga binhi ng isang bagong simula, na kahit pagkatapos ng pinakamalalim na pagtataksil ay posible na makahanap ng daan pabalik sa liwanag. Hindi na lang ako si Maria, ang ina ni na Miguel at Julia. Ako si Maria, isang babae na hinarap ang hindi maisip at nakaligtas. Isang babae na natuto sa pinakamahirap na paraan na ang pamilya ay hindi tinutukoy ng dugo, kundi ng tunay na pagmamahal at pare-parehong aksyon. Isang babae na, salamat sa isang tagas sa kisame at sa isang mapagmasid na tubero, ay nagkaroon ng pagkakataon na tumanda ng may dignidad at kapayapaan, isang pribilehiyo na sinubukan ng aking sariling mga anak na ipagkait sa akin. At dahil doon, kahit sa mga araw na tila hindi makayanan ng sakit, ako ay lubos na nagpapasalamat. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, mag-click sa subscribe at sabihin sa akin sa mga komento kung anong bahagi ang nagpahanga sa inyo. At huwag kalimutang sumali bilang miyembro para magkaroon ng access sa mga eksklusibong video na hindi ko inilalabas dito. Hihintayin ko kayo doon.